po tayo magpatuloy sa mga bago po sa ating channel, paki-like ang video na to and paki-subscribe na rin po. Maraming salamat po. Nakarating kami sa isla gamit ang isang bangka. Matapos kaming makababa mula sa aming private plane, I was not greeted by disappointed dahil napakaganda naman talaga ng isla. The sea is on the vibrant color of emerald green and sapphire blue. The island itself is a breathtaking scenario. The resort is accommodating and world-class sa ganda. There are lots of foreigner and visitors here. Mukhang peak season ng mga bakasyonista. The wind is cold but the heat is warming too. Masarap sigurong magdagat mamaya, no? Maybe we could have our father and son bonding later. After namin na mag-check-in at ilagay ang gamit namin sa isang malaking kwarto na isang presidential suite, ay kumain muna kami sa isang restaurant. Maganang kumain ang anak ko. I never thought that he extremely loves seafood. Magana kaming kumain at matapos ay nagpababa muna kami ng kinain sa tabi ng dagat. We are greeted by the unusual silence again. Dad, sinukuan mo na po ba si Mom? Hindi na ba talaga siya babalik? Should I stop hoping to see her again? Wala sa sariling tanong ng anak ko. Even I get the heavy emotion my son is dealing for a long time. Hindi biro yung sakit na nadarama namin sa loob ng mahabang taon. Para kaming nawala ng ulirat sa loob ng mahabang mga taon. I know that he saw me answered him. Umiling ako at yun ang totoong sagot ko. Hindi kailanman ako nawala ng pag-asa, son. I know that sooner we will meet again. Your mom, at kung dumating man ang pagkakataon na yun, ay hindi na natin hahayaan pa na mawala ang mama mo. Let us both give our best to give her a reason to stay, okay? Ani ko habang ginugulo ang buhok ni Blaze. Tila nawalan ako ng isang malalim na tinik nang makita kong ngumiti ang anak ko. He might not still totally forgive me, but this is the first step. Hinayaan ko na muna na malibang anak ko habang ako naman ay naglalakad palibot sa isla. The crashing waves sound enticing. Nakaka-relax ang hangin at ang ambience ng buong lugar. Nagulat naman ako nang habol hininga na lumapit sa akin ang aking anak na si Blaze. I let him catch his breath first before he talked. You should see this, Dad. Come on, hurry up. Aniya at aligaga akong hinila ng aking anak. Blaze San Ferrer. Ang dami ng utang sa akin ni Mama. Magmula nang iwan niya kami. Nang iwan niya ako. Ilang beses akong naging mag-isa dahil sa pangungulila sa kanya. My mom is my greatest friend and my greatest strength. I cannot imagine myself living without Mama. Nasanay ako na nandyan lang si Mama sa tabi ko. Pero bigla na lang nawala ang lahat sa isang iglap. I still remember that day. Malinaw pa sa isip ko. Yung araw na dapat masaya kaming lahat. I thought everything is too perfect to have such a nightmare. I am the ring bearer for their wedding. My dad and my mama's wedding. Masaya kaming naghintay sa simbahan noon. Hanggang sa ilang minuto naming paghintay ay naging oras. Nag-aalala kaming lahat. Hanggang sa hindi na sumipot si Mama at hindi na nagpakita. You can say that my past 3 years became dark and lifeless ever since she left us. There's the note. I am aware of her last message, but I refuse to believe that Mama would wrote such thing. She is not the kind of person to get revenge. Hinding-hindi magagawa ng mama ko yun. My mother is a kind mother for me. She is selfless. She is so kind to get revenge. She is the loving and patient wife to my dad. Even though my dad hates and rejected her before, kaya hindi ako makapaniwala na aalis lang si Mama para isa-isang paghihiganti. My mother is my only strength. Siya yung kasama ko hanggang sa pagkabata ko. My dad is not accepted me before and only my mom does, kaya sobrang lapit ng puso ko kay Mama. My dad did not love my mother that easily. Pinahirapan niya muna ang Mama
Alisa ko, kaya naman nung mawala si Mama, I threw him all the blame. Because maybe I thought that he is the reason why Mama left us on the first place. I know that I should not easily out the blame to my father alone. Gulong-gulo na rin ako sa mga nakalipas na mga taon. Lumalaki ako na walang ina. Yes, nandyan naman si Grandpa and Grandma. Nandyan si Tita Artemis, Tito Sed, Crayon at Dion. But they can't all fulfill my belongings to my mother. Nasabi ko na hindi ko dapat sisihin si Dad sa lahat because I can see him suffering too. I saw him how he changed for the past few months. For the past months, I know that he genuinely loved my mother. I know that she also suffered from the day her wife, my mother, lost out of nowhere. Nagpakatatag na lang ang dad ko, but he is also almost left with nothing at all. At kanina nga, nang sinabi ni Dad na hindi niya pa sinusukuan si Mom, ay humanga ako sa kanya. I know that he is serious when he said that he is still hoping to see Mom. Naniniwala rin ako na babalik si Mama. I know there is a reason why she left us. Nadarama ko rin na makikita ko siya. I miss her so much that she is out of the past years. Ilang Pasko, bagong taon, birthday, siyang nawala sa buhay namin. She needs to fulfill those missing days. Without her, miss ko na si Mama. Pati na rin yung baby sister ko sa kanya. I remember that she's excited to announce to Dad that she is pregnant. Habang naglalakad ako sa isla, ay may nakita akong bulto ng isang babae. Akala ko ay nagmalikmata lamang ako. But when I confirmed it, ay napaiyak na lang ako sa labis na tuwa. Ayaw kong maniwala na nananaginip lang panaginip lang ito. I immediately found that Dad at hinila ito papunta sa babaeng nakita ko. Alisa Magkalas. Labis na pagkainip na ang nadarama ko. Wala na akong magawa sa bahay. Nalibot ko na ata ang buong pasilyo ng bahay. Naglakad-lakad na rin ako kanina sa tabing dagat. Pero labis talaga ang nadarama kong inip. Daig ko pa ang nakakulong sa hawla. Napakalimitado ng galaw ko. Hanggang kailan magiging ganito ang buhay ko? Dahil nga sa wala akong magawa ay napagtripan kong pumunta sa kusina at nagluto ng mga kakainin ko, pancake, cupcake, noodles at iba pa. Hanggang sa magsawa na lang ako at bumalik sa sala upang manood ng telebisyon. Wala naman akong mahanap na palabas na ikakatuwa ko. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Hays, lagi na lang ganito kapag wala si Sak. Lagi na lang akong nag-iisa. Ni ang pagpunta sa kabilang barangay ay binabawalan ako. Laging bantay sarado sa akin si Manang. Ayaw ko naman maging pasaway. Minsan si Manang naman ay hindi ko na makwentuhan at medyo alop siya sa akin ng kaunti. Kaya imagine nyo na lang kung gaano ako ka-bored ngayon. Habang nagsisearch ako sa internet ay nakita ko na may isang resort pala sa kabilang panig ng isla. Para tuloy akong bata na nakaisip na isang napakapilyang plano. Halos tanghali na rin at nakakain na ako ng pananghalian. Nagluto ng gatang hipon at alimango. Kanina si Manang, mukhang napakasarap ng tulog ng matanda. Ako naman ay nasa labas at nagpapahangin. Nakasuot ako ng puting dress habang hawak ang aking tablet. Nag-iisip ng malalim tungkol sa mga nangyari sa nakaraang mga gabi na nagkaroon ako ng kakatuwang panaginip. Na ikinakasal daw ako sa isang lalaki na may kagupuhan na taglay. Pero sa paggising ko naman ay hindi ko na tanda ang kanyang mukha. Kaya nga medyo tinitigilan ko na yung gamot na pinapainom sa akin ni Sak. Nakakaramdam kasi ako na hindi naman nakakatulong sa akin yung gamot. Nakakapagtaka pa yung side effect nito sa akin. Yung bang napakadalas kong mahilo, saka na nalabo ang mata ko. Kapag hindi naman ako uminom ay wala namang masamang nangyayari sa akin. Kaya palihim kong itinitigil ang pag-inom ko ng gamot. Habang nasa labas ako ng bahay ay hindi ko na talaga nakayanan ang boredom ko. Kailangan kong makagala. Kahit ngayon lang ay tatakas muna ako at baka kapag nagpatuloy pa ito ay ikakamatay ko na ang labis na inip na namumutawi sa akin. I don't want to keep thinking about the time all at once. Minsan naisip ko na lang na kung paano lumilipas ang araw ko na kain
Tulog lamang ang ginagawa ko. Pumupunta muna ako sa kusina. Lumikha ako ng note para kay Manang kung sakali man nahanapin niya ako ay hindi naman gaano mag-alala ang matanda. Hindi naman malalaman ni sakit ito. At saka isa pa, ay sa kabilang barangay lang naman ako pupunta. Dadalawin ko lang sila Nena upang makapamasyal. Dear Manang, kapag po nagising kayo ay nasa kabilang barangay lang po ako ha. Huwag na po kayong mag-alala. And before dawn ay uuwi na rin po ako. I just can't handle the boredom. Mag-iingat naman po ako at dala ko yung cellphone ko. Sige na Manang. Okay lang ha? Hehehe, Alisa. Matapos kong makapagsulat na ng letter ay naghanda na ako ng isang ako sa aking pag-alis. May pocket money pa rin naman ako rito na magagamit. Nagdala rin ako ng cellphone, power bank, payong at saka panyo. Pinalitan ko rin ng mas maayos na dress ang suot ko. Summer dress lang at saka na ako umalis. Naglakad-lakad ako papunta sa Karatig Barangay. Sa aking paglalakad ay nilamon ako ng malalim kong pag-iisip. Iniisip ko na hanggang kailan ba ako makukulong sa isla na to. Parang isa ko sa mga babae na sa kwento na ikinukulong, parang si Lady of Shalott. Pakiramdam ko ay ninanakawan ako minsan ng kalayaan. Pakiramdam ko ay hindi ako nararapat sa lugar na ito. I mean, don't get me wrong, this island is a paradise. Pero ramdam ko na may mga alaala ko sa labas na dapat kong balikan. Hindi ko namalayan na sa lalim ng pag-iisip ko ay nakarating na pala ako sa barangay nila Nena. Agad naman akong binungaran ng yakap ng babaita. Nakalabas ang senyorita sa kanyang tahanan. Aba, at naligaw ko naman ata kamahalan. Bungad na agad sa akin ni Nena. Natawa naman ako sa kanya. Iniwan niya talaga ang ginagawa niya para lamang bungaran ako ng pagkabunganghira niya. Takas lang to ha, hindi alam ni Sak at Manang. Nakakainip naman kasi sa bahay ani ko kanina habang umupo sa tabi niya. Gumagawa sila ngayon ng mga basket na ini-export sa ibang bansa pa. Ayan, nako at lagot ka kay Papa Sak mo. Siya naman kasi kung ikulong ka sa bahay ay para akala mo tatakasan mo siya patungong kabilang panig ng earth. Sino? Kung jowa ko yung asawa mo, itatala ko ang sarili ko sa kanya. Ano pa bang hahanapin ko? Mayaman, matikas, gwapo, at mukhang wild sa bed. Natawa na lang ako sa kakulitan nitong babae na to. Hindi naman halata na may crush ka sa asawa ko ha. At saka, baka may dahilan naman si Sak kung bakit gusto niyang limitado lang ang kilos ko. I trust him and his reasons also. Ani ko habang nakangiti. Ay pak, iyang English mo ateng. May pagka-possessive naman pala talaga ang lolo mo. Pinansin ko naman ang ginagawa nila. Gusto ko rin matuto na mag-craft ng basket. Mukhang hindi madali ngunit kung nakakalibang ito I am willing to learn naman ako. Paano ba gumawa ng basket, Nena? Paturo naman ako. Tulungan na lang kita. Suggestion ko naman, she sighed. Patapos na kami, Alisa. Kung gusto ko, ay join force ka na lang sa amin. Pupunta kami sa kabilang panig ng isla kung saan maraming turista. Ihatid namin ang mga basket go ka ba? Tanong niya na nai-excite naman ako ng kaunti ngunit alinlangan pa rin kahit papano. Kapag nalaman ni Manang at ni Sak ay paniguradong masasabon ako nito Nakakatakot isipin yun. Ano ka ba? Tumakas ka na nga, hindi ba? Hello, might as well. Sagarin mo na yung pagkakasala mo. Tara na nga, huwag ka na masyadong takot na takot, Alisa. Hindi ka naman nila kakatayin, Minsan lang ito at pantanggal bagot lang. Panunulsul nitong si Nena. Ano pa bang magagawa ko Bahala na si Batman kung magkataon man. Sumama na nga ako sa kanila. Sakay kami ng bangka paikot ng isla. Ang galing pala magmaneho ng bangka na dimotor nitong si Nena. Nakakabilib din minsan kahit na madalas ay kalukuhan lang ang alam niya. Nakarating nga kami sa kabilang isla. Tulad ng na-search ko sa Google, kanina ganito ang nasa larawan. May resort at hotel, maraming turista na mapapabanyaga man o kapwa Pilipino. Mas maganda
mas may buhay ang lugar na ito kung tutuusin. Hindi matatawaran ang ganda ng White Beach. Kita sa dagat ang mga yate at bangka na sakay ang mga turista ng lugar. Parang sumaya naman ako ng bigla. Pakiramdam ko ay nagkaroon ako ng panandaliang kalayaan matapos ang mahabang panahon. Diyan ka na muna ha. Pupuntahan na namin yung pinakadealer namin ng basket. Magkita na lang tayo sa harap nitong bangka natin ha. Huwag ka lang masyadong lumayo para hindi kami mag-alala. Saka yung cellphone number ko, nasa iyo naman, hindi ba? Bilin sa akin ni Nina. Natawa naman ako sa pagiging alananay niya sa akin. Oo na, kaya ko ng sarili ko, Nena. Sige na at gagala muna ako. Ang daming mga souvenir shop, balak ko rin magtingin-tingin. Nagpaalam na ulit sila Nena kasama si Jenny at Ares. Ako naman ay sinimulan ng libangin ang sarili ko. Pumunta naman ako sa mga souvenir shop. Tila ang gaganda ng mga bilihin. May mga kwintas at accessory na gawa sa shell at iba pang local material. May mga magagandang shirt at square pants din. Bumili ako ng para sa akin. Maraming ibinibigay sa akin na damit si Sak, lalo na sa tuwing galing itong Maynila. Pero iba pa rin kapag ako mismo ang namili sa damit ko. Habang naglalakad ako, ay bumili pa ako ng buko sa isang manong na nagtitinda. Pamatid uhaw at init din. Kahit naman mahangin, ay mainit naman ang dama nito sa aking balat. Mabuti nga at may panyo akong dala, kaya hindi ako ganong pinapawisan dahil kaya ko to at maya-maya ay nagpupunas ako. Hindi ko na malayan na nakakalayo na pala ako mula sa bangka. Mukhang kailangan ko na Ang kaso nga lang ay nabigla ako na may isang bata na nasa edad 11 o 10 years old ay yumakap sa akin. Gwapo ito, umiiyak sa akin habang nakayakap. Mama, miss na po kita. Mama, I finally found you po. Please don't leave us again. I will be a good son, anya habang humahagulhol. Naawa naman ako sa batang ito. Marahil ay kamukha ko lang ang mama niya. Kinuha ko ang panyo ko na extra at pinunasan ang luha niya. Sorry ha, I'm not your mother. Baka kawig ko lang, huwag ka nang umiyak. Sabi ko sa kanya. Matigas ang ulo niya na umiiling. Ikaw po ang mama ko. 3 taon na po ang mama Alisa. Look, I have this your gift to me. Ani ng bata habang ipinapakita ang isang pendant na may picture ko nga at ang nakakabigla pa ay alam ng batang ito ang pangalan ko. I suddenly felt my head getting painful dahil sa rumaragas ang mga alaala na malabo pa rin. Napapikit na lang ako sa hilo. Lumayo na ako sa bata, ngunit hinarangan ako ng isang lalaki. Tila pamilyar ang kanyang itsura, tila hawig siya. Nang napanaginipan ko sa tuwing gabi, ang lalaki na may suot na pangkasal, akmang aalis ako nang hawakan niya ang kamay ko. Do you really think I will let you go? Kidnap, Blake San Ferrer. Labis na galit ang nadarama ko. The flame inside of me was added. She dared to run away again. She acts as if she doesn't know us, and that makes me extremely mad. Bitawan mo nga ako, mister. Sino ka ba ha? Kilala ba kita? Sabi ng bitawan mo nga ako eh. Nasasaktan na ako, mister. Hindi ako makapaniwala sa sinasabi niya. Nang ang babaeng mahal na mahal ko, na ngayon ay tila hindi na niya ako kilala. Alisa, please, I am tired on finding you. Ang tagal kitang hinanap. Alisa, miss na kita. Kami ng anak mo, bakit ba hindi ka na lang sumama sa amin? May nagawa ba akong mali nun? You can tell me, pag-usapan natin to. Hindi yung basta-basta ka na lang nawawala. Mahal ko. Pagod kong sabi sa kanya, kulang na lamang ay lumuhod ako sa harapan niya. Umiling siya. I said I don't know you. Bakit niyo ba ako alam ang pangalan ko ha? Sino ba kayo? Kapag hindi mo ako bitawan, mister, ay sisigaw ako ng tulong. Bitaw! Galit na sigaw nito sa akin. She also looks frightened. Kaya naman, binitawan ko na siya. Agad na tumakbo si Alisa. Akmang hahabulin siya ni Blaze nang pigilan ko ito. Dad, don't stop me. Susundan ko si Mama. Kailangan ko si Mama, Dad. We found her. Umiyak na saad ng anak ko. Maski ang puso ko ay nahahabag, nangungulila.
Don't worry son, hindi matatapos ang linggo na to na hindi bumabalik sa atin ang mama mo. Now we found her, she has no place to hide again. Seryoso ako nung sinabi ko yan, I will do everything to have her again. Agad at mabilis akong umupa ng tao na susundan si Alisa. Hapon at nakakuha ko ng intel that Alisa is currently residing on the other part of this island. Kung hindi pa magkukross ang landas ay hindi ko malalaman na nasa paligid lang pala ng babaeng minamahal ko. Hindi ako maaaring magkamali na siya nga si Alisa because after long time that my heart suffered in sleep because of the loneliness, ay bigla na lang ito na nagising na makita niya muli si Alisa. I just cannot understand why she act like she did not know us. Hindi niya ako kilala, ni ang anak namin. Nagtataka ako ng sobra. Now, I let some of my private investigator upang makakalap ng impormasyon. Hindi na ako mapakali. Kami ng Dad, is Mama gonna come back with us? Tanong ng anak ko habang nasa harap kami ng hapagkainan. Tumango ako ng seryoso. Yes son. Sabi ko nga sa'yo ay babawi natin lahat ng sandali na nawala siya. Now, I am letting some of my hands to work. Further investigation is a must. Dapat malaman natin kung bakit nga ba umalis o nawala ang mama mo. Ang asawa ko, I am also curious why she seems to be cannot recognize us. Ani ko na nag-iisip ng malalim. Napansin ko rin yun, Dad. Mama cannot recognize this, Dad. Sambit ng anak ko habang pinapakita ang kwentas na bigay noon sa kanya ni Alisa. Sige na anak, after we eat, have a rest. Let me do my job. Kung kailangan natin na magtagal para lang makuha ang mama mo, ay gagawin ko. Nasabi ko na lamang, after we eat, my son rested at ako naman ay kinontak ang kinuha kong detective. Good evening, sir. May mga nakuha na po akong mga impormasyon. Nalaman ko na nakatira si Miss Alisa sa isang bahay kasama isang kasambahay na nagngangalang Bettina Roses at ang isang lalaki na nagngangalang Zacarias Rutherford, ani ng detective sa kabilang linya. Tila nanigas ako nang malaman ko ang balita. Now that the realization hits me so hard, I learned the motherfucker who is behind all of this. Oh my God, matapos ang 3 taon na malalaman ko na siya pala ang may gawa ng lahat ng ito, hindi ko maiwasan na makaramdam ng labis na galit. Kaya nagtaka ko kung bakit hindi ito kumibo nang malaman niyang iniwan ako ni Alisa. Kaya pala, siya pala ang gago na gumagawa nito o gumawa ng pagtakas kay Alisa. Pero ang tanong ko ay paano nagawa? Paano niya ito nagawa? Boss, nandyan na pa po ba kayo? Tanong ng detective sa kabilang linya. I am still here. Ani ko na pilit kinakalma ang sarili ko. May impormasyon pa po akong nalaman. Miss Alisa is suffering with a severe amnesia. Hindi niya nakikilala ang sarili niya at ang mga tao sa nakaraan niya. Ang alam lang niya ay asawa siya ni Mr. Sack. Dagdag pa rin ito. Ay nakumato si Miss Alisa ng 3 taon at 6 na buwan pa lamang ang Nakakaraan ng magising ito, ng araw pala ng kasal nyo, ay naaksidente po si Miss Alisa. Sambit niya at doon ko napagtagpi-tagpi ang lahat ng nangyari. Napasa po ako sa ulo ko para akong nalinawan na sa mga nalaman ko. Now, everything is clear at me. She did not mean to leave us. She just being manipulated by the cunning guy. Hindi niya matanggap na sa akin si Alisa at ako ang mahal ni Alisa. Kaya itinakas niya ang babaeng mahal ko. Nasangkot sa aksidente, nagkaroon ng amnesia at pinaniniwalaang siya ang mahal ni Alisa. I am just seeing nothing but the reins of darkness and I want to kill someone right now. Sisiguraduhin ko na pagbabayaran ni Zack na yun ang lahat ng ginawa niya. Ipaparanas ko sa kanya kung paano nga ba mabuhay ng miserable. Ang tagal kong hinanap ang asawa ko. Ang tagal namin siyang hinanap, ngunit itinatago lang pala niya ng demonyong yun. Fuck him. I will assure that he will be going inside the jail. Pero bago yun, ay ibabaon ko muna ang kamao ko sa mukha niya. Ang tagal kong inisip kung anong rason ang paglisan ng asawa ko. Tapos, malalaman ko na kinuha lang pala siya ng baliw na yun. Pumasok na ako sa loob ng bahay. I dialed the number of some of my powerful comrades. Isa sa mga magagaling na tauhan at isa sa may sariling isla malapit dito. Ikinulong niya ang asawa ko sa
islang ito, gagawin ko rin yun, maibalik lang ang alaala ng asawa ko. Ipapaalala ko sa kanya na mahal namin ang isa't isa. Hindi ako susuko na ipaalala kay Alisa ito kung ano at sino nga ba kami sa buhay niya. So now, I will execute this plan. I am desperate kahit sa santong paspasan ay magdadasal ako para lang makuhang muli ang asawa ko. Alisa, please, remember us again. 2 araw, yes, for 2 days ay prepare kami para kidnapin ang asawa ko. It might sound wrong to others, pero ano pa bang pakialam ko kung para sa kanila ay tama o mali ang gagawin ko. I just want to badly fucking end this pain. I want my wife back. I am madly want to hug her again. I want to kiss her to ease my 3 years loneliness. I only want her again. She is the only reason why I do still exist, why I'm still trying to breathe. She is the reason why I am excited to wake up again. Since that I found her, I found my reason to live again. Isang gabi kasama ang mga tauhan ko ay napasok na namin ang tinitirhan nila Alisa. Akmang sisigaw pa ang matanda nang tutukan namin ito ng pampatulog. Pasensyahan na lang, binabawi ko lang yung babaeng mahal ko. Sino kayo? Sigaw ni Alisa sa amin nang makita niya kami. Nanlaki pa ang mga mata nito na nakatingin sa amin. Ikaw, madali lang namin na nakidnap ang asawa ko. Una ay wala silang kapitbahay. Malayo pa ang karatig barangay. Masyadong napakakampante ni Saknaw. I am taking what he stole from me. Masyadong maingay ang asawa ko, kaya pinatulog namin siya. She's still beautiful laying on my arms. Sakay na kami sa isang yate patungo sa isla na pagmamay-ari ni Juan. Doon muna ang asawa ko habang hindi niya pa rin kami kilala. Habang hindi ko pa nagagantihan ang gagong sak na yun, I will show him what his payback means. Habang mahimbing ang tulog ni Alisa sa aking bisig, ay hindi ko maiwasan na halikan ito sa labi. Dampi lang yun, ngunit tila naalis ng ilang taon ko ang pangungulila ko. I thought I forget how to love, but here she is again. She made my heart alive again, and I will assure that nothing will let us do apart. Alisa Magkalas, kanina nang hawakan ako ng lalaki na yun, ay nakaranas ako ng abnormal na tibok ng puso. Kilala niya ako at natatandaan ko siya na siya ang laman ng bawat panaginip ko. Lumalayo ako sa kanya dahil hindi ko naman siya matandaan. Malay ko ba kung may galit ito sa akin, pero dama ko naman na mabait siya sa akin. Kita ko sa mga mata niya ang pangungulila, ngunit natatakot ako kay Sak. Ayaw ko na magalit yun. Hindi ko na lang ipinalam kay Nena ang nangyari na yun. Basta nagyaya na lang agad ako na umuwi. Nagtataka naman ako na umuo naman si Nena na ipinagpasalamat ko na lamang. Nakauwi na ako ng bahay at hindi na ako magtataka kung puro sermon ang nakuha ko kay Manang. Pinag-alala ko naman kasi talaga si Manang. Kasarapan ng tulog ko, Alisa, ay magugulat na lang ako na nawala ka na pala. Mabuti at may sulat ka, kung hindi ay tatawag na ako ng pulis. Alam mo naman ang bili ni Sak, hindi ba? Bawal kang lumabas ng basta-basta, iha. Hindi na lang ako nakakibo o kumibo kay Manang. Deserve ko na mapagalitan since nagpasaway naman talaga ako. I don't know the consequence of my stubbornness. May nakakilala pala sa akin. Hindi ko naman alam ang rason kung bakit ako tinatago ni Sak. Baka pala may panganib sa buhay ko. Pero nang makita ko yung lalaki kanina ay nakadama ko ng kakaibang kapayapaan. Nang hawakan niya ang aking braso ay nakaramdam ako ng mabilis na dampi ng kuryente. Tila napakabilis ng pagtibok ng puso ang kanyang pagtingin sa akin. Ang epekto niya sa sistema ko, ang pagtawag niya sa pangalan ko ay tila hinahanap-hanap ko. Hindi ko man siya kilala o maaalala man. Lamang ay tila nadama ko na parte siya ng buhay ko noon. Pero natatakot ako. Hindi ko alam kung paano at nanghanga pa ako, lalo na ngayon na wala pa akong alaala, tanging si Sak lang ang pinagkakatiwalaan ko at wala nang iba pa. Hindi ko sinabi kay ang engkwentro ko sa lalaki na yun. Baka magpanik pa si Manang at saka mapatawag kay Sak. Kapag nagkataon ay masasabon ako at mapapagalitan na naman.
Kinabukasan ay kahit na napaka-boring sa loob ng bahay, kahit kating-kati na muli akong lumabas ng bahay, ay hindi ko na sinubukan pa. Malay ko kung anong consequences ang gagawin ko. Baka tuluyan na nga akong mapahamak. Ang hirap kapag nawalan ka ng memorya, ay mahirap magtiwala. Ayaw kong magtiwala basta-basta dahil hindi ko nga alam ang rason kung bakit nga ba ako nawala ng alaala, kung bakit nga ba ako nakomatos. Kaya nga gulong-gulo ako, ay pinipili ko na lang na manalangin at maghintay na sana ay bumalik na nga ang alaala ko para naman bumalik na sa normal ang buhay ko. My life is a mess and I don't know until when I can deal with it. Iniisip ko na lang na babalik din naman ang mga alaala ko isang araw, lalo pa ngayon na may mga sumasagi na sa aking isipan. Hindi man kumpleto ay alam ko na gumagaling na ang alaala ko.